Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito po yung reading natin for Virgo. Take only what resonates. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Okay? Hindi po ito magre-relate or magre-resonate sa lahat kasi hindi ko po talaga makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yon kasi may mga ibang readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede mo i-check yung ating channel. Nandiyan yung ibang videos. Ayan, dyan mo na lang tignan. Okay? And, of course, kung hindi ka makaka-relate sa reading natin, okay lang. Pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook, okay? Palm reading, kung interesado kang malaman yung guhit ng palad mo, pwede naman din. Nagbibigay ako ng palm reading. Punta ka lang sa TikTok. Pag nag-avail ka ng bracelet na binibenta ko doon, particular bracelet, just check it out. Pwede kitang mabigyan ng free palm reading. Ayan, kasama yon doon sa bracelet pag in-avail mo siya. By the way, medyo maingay sa background ko, pagpasensya mo na lang. Ang importante naman yung reading. Kung maiintindihan mo, makaka-relate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. So anyway, start na natin. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Okay. You do have here the Ten of Wands. For Virgo, please. The Judgment. And at the bottom of the deck, meron ka ditong Queen of Swords. I feel like meron nagpapahirap or nagpapabigat sa'yo ngayon. Like, pwedeng marami kang responsibilidad, marami kang kailangan gawin, you know, and nape-pressure ka. Yung iba sa inyo, napapagod ka na, na-stress ka na, pero kailangan mong kayanin. I feel like for some of you, kung ano man yung mga endings na kailangan mangyari or mangyayari ngayon, parang ito yung dapat talaga, ito yung mas better, ito yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman nyo sa career with the Queen of Swords. This is you, na nakukuha na natin na kailangan mo maging professional, kailangan mong ilabas yung mga kakayahan mo pagdating sa utak mo, na although medyo nakaka-stress at mahirap para sa'yo, kailangan mong pilitin na kayanin. With the Seven of Wands, this is you, na parang hinaharap mo yung mga pagsubok sa buhay mo ngayon. And with the Hermit, kailangan mo talagang umalis sa iyong comfort zone. This is you, Virgo. And pwedeng yung iba sa inyo, kailangan mong umalis sa comfort zone na ito, and kailangan ipakita mo talaga yung pagiging Queen of Swords mo. Kasi marami kang kayang ipakita or ipamalas na talento, galing, at pwedeng maging mas better pa yung sitwasyon mo ngayon kung gagawin mo yung mga sinabi ko. Diba? With the Eight of Wands, this is you. Na pwedeng, kailangan talaga, can you see the dove here? Diba? So, kailangan mong i-free kung ano man yung mga ibinigay sa'yo, mga talent mo. Maybe kung magaling ka makipag-communicate, kailangan mo makipag-communicate talaga eh. Kailangan mo ilabas yon, no? Kasi kahit ano mang galing mo or pag-workout mo or sabihin na natin galing, pagtatrabaho mo, sabihin na natin ganun. Kahit ano mang gawin mong pag-overtime or pag-overwork, medyo nakikita naman natin may money, pero mas maganda kung magte-take ka ng risk, kung mas maganda kung i-free mo yung sarili mo sa kung ano ka talaga mas magaling, na although hindi yun yung nakasanayan mo, hindi yun yung comfort zone mo, minsan kailangan mong i-end or tapusin yung ganon, yung kailangan mo talaga ilabas kung ano yung mga naitatago mo pa. Okay? So anyway, that's your main energy. Tell me more for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Kuha tayo ng konting messages pagdating sa love. Ano ang meron sa Virgo pagdating sa love? By the way, kung maingay sa background ko talaga, ha? Pagpasensyahan mo na lang kung may mga maririnig ka, tricycle, ingay ng tao, nagsasalita, ganyan. Hindi ko po mapipigilan. Ganun po talaga ang background ko ngayon. Medyo maingay. Okay. Pagdating sa love, there's a Tree of Life, the Sun,
And the Page of Wands. Maganda to kasi nakikita natin yung magandang communication. Magandang communication sa inyo ng person mo. And nakikita natin na currently yung person na ito ay masaya siya. Masaya siya sa kung ano man ang mga bagay na pinagdadaanan niya ngayon kasi parang nafe-feel niya nandyan ka pa rin. Na although pinagdadaanan ko tong bagay na to, sitwasyon ko na ito, hindi mo pa rin ako pinababayaan. Ganun yung energy. And tell me more. If you're single, ganun din. May nakikita tayong mga communication. And the Knight of Cups is here. I feel like may pagta-travel tayong nakikita dito. Soon, na possible mangyari sa inyo na itong person ito with the Ace of Wands. And I feel like if you're in a relationship, pwedeng, if you're in a relationship, mas nakikita natin na mas maipapakita yung love and attention sa isa't isa kung nandun sa, like maybe a home or a place na parang kayong dalawa lang. There's a lot of passion. And may nakikita rin tayong mga children dito, so high chance of pagbubuntis para sa iba if you're looking forward na mabuntis. The Hermit is here, so this is home. Yung iba sa inyo, you might be dealing with the Virgo. Palace of Coins, yeah. There's a lot of money coming in here for you. Pero with the Devil, Capricorn energy, sinabi ko nga sa'yo, kailangan ipamalas mo kung ano yung galing mo. Yung iba sa inyo, kung magaling ka magpatawa, or magaling kang makipag-usap sa iba, makipag-communicate, gawin mo yon. Baliktarin mo kung ano yung buhay or yung pinapakita mo ngayon. Baliktarin mo. Kailangan mabago. Okay? Kailangan maiba. Okay. Kailangan ng konting pagbabago pero it's for the better. Ayan, and nakikita natin dito with the King and Queen of Cups. Actually, this is a twin flame or soulmate connection. This is partner cards. Ayan, with regard sa mga balita ng mga soulmate dyan, meron tayo ditong stability with the King of Coins. Nakikita natin with the Page of Cups. I feel like may mga opportunities na dadating sa iyo ngayon, pero kailangan mo talagang yung iba sa inyo, lalo na kung ang work mo is may kinalaman sa mataas na posisyon. Ayan. I feel like kailangan mo ring gamitin yung intuition or lakas ng pakiramdam mo. Or maybe yung mga learnings mo or mga natututunan mo with regards sa spiritual na bagay. Yung iba sa inyo, pwedeng kung marunong ka or alam mo yung mga malas, wag gawin, mga mapaswerte, pwede mo ring i-apply yan if you do own a business. Kasi malaki ang maigiging impluensya niyan sa'yo with the world. Malaki ang mababago sa buhay mo pag ginamit mo itong mga bagay na ito or ginawa mo itong mga bagay na ito. So, what will happen in the near future for you? In the near future, okay, I will not take this. Masyado maraming cards. Shuffle ko lang ng konti. In the near future for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Okay, I can see your person. This is your person being hurt. Pagdating sa love, yung person mo pwedeng makaranas siya ng lungkot, ng sakit na parang pero kailangan mong maging matatag para sa kanya. Like with the Strength card, kailangan lagi ka lang nandiyan para sa person na ito. Pwedeng makaranas siya ng sobrang laking pagsubok sa buhay niya na parang ikaw yung magiging kalakasan niya. You do over the Ace of Cups. There's a lot of love here for you and this person. Kaya lang sabi ko nga, kung ano man yung mga bagay na kailangan mong harapin para sa person mo, kasi hindi niya kayang harapin yon,
maybe you have to do it in the near future kasi talaga ikaw nakikita natin nahaharap sa mga bagay na ito. Tell me more for the future of Virgo. Oh, you do have the King of Wands. I feel like pagdating sa soulmate connection, yung person mo, your soulmate is loyal siya sa'yo. Yung iba sasabihin, hindi may person siya, may third party, sabihin na natin ganun. Pero yung love na tinutukoy natin, yung loyalty nasa iyo, yung pagmamahal niya nasa iyo, na although may kakonect na iba, na pwede kasi ngang involved pa sa another relationship yung iba sa inyo. Pag sa soulmate to ha, I'm talking about soulmate connection. Yung pagmamahal ng person mo, hindi nakuha nung isa eh. Oo, may kakonect siya, pero hindi niya mahal yun. Okay? Ikaw lang nasa isip nitong person na ito eh. There's this strong connection sa inyong dalawa, and in the future, nandun pa rin yun. Okay? And definitely, there's going to be an ending here with the Tower. And you do have the Queen of Swords. Yan. An ending na ikaw talaga din yung sabihin na natin mahihirapan kasi medyo mape-pressure ka at mai-stress. Pero makakaya mo to. I can see a lot of money coming in here for you in the near future. 10 of coins. Maraming perang dadating sa'yo. Be ready. Nakikita natin na mabibili mo lahat ng naisin mo with the 7 of Cups. You have to manifest this, guys. Napaka ganda ng sinasabi pagdating sa usaping financial. Pero sabi ko nga, of course naman, hindi mo naman talaga ma-achieve ang isang bagay kung hindi ka muna maghihirap. So, may paghihirap talaga. May stressful energy para sa'yo. Pero, makakayanan mo yun. Magaling ka talaga eh. Okay? Yeah, there's this victory card. And the Magician is here. Ayan. Yung iba sa inyo may pagtatagumpay lalo na kung yung work mo or yung career mo has something to do with entertainment or yung iba mga mystery kind of thing, spiritual na bagay. Yan, may maganda akong nakikita dito. Multiple income yung iba sa inyo. Hindi lang isa, pwedeng dalawa or tatlo or apat. How many multiple incomes ang nakikita natin sa yon, magbibigay ng pera para sa iyo. Sabay-sabay yan, guys. Sabay-sabay yan. Yun nga talaga. Medyo mahihirapan ka talaga. This is the 9 of Swords. Medyo mahirap. And, yun nga, the Wheel, kailangan mo magkaroon ng pagbabago with regard sa iyong I feel like health, yung iba naman, pagdating sa time ng pagtulog. So, kailangan baguhin. Kasi medyo mahihirapan ka with the 5 of Cups kung hindi mo babaguhin ito. May growth kasi talaga sa'yo sa future eh. Pero kailangan ngayon palang baguhin mo na yung sistema mo. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.